Sa tulong ng All the Answers, saan nagmula ang pangalan ng mga buwan sa kalendaryo? Bakit lumilipad ang hot air balloon? Saan ginagamit ang mga sky lantern? Ano kaya ang flavor ng mga pizza sa ibang bansa? Saan bansa galing ang mansanas? Ano ang koneksyon ng mga araw sa ancient gods? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Saan nga ba ipinangalan ng mga buwan? Ang January ay galing kay Janus, Roman god na may dalawang mukha. Isang nakatingin sa past at isa sa future. Uy, sakto yun ah. February ay mula sa februa, Latin word that means to cleanse. At sa Februalia, isang festival para sa paglilinis ng puso at kaluluwa. March ay para sa Roman god of war, Mars. Galing ang April sa word na aperium o pamumukadkad tulad ng mga bulaklak ng spring. Ang May ay galing kay Maya, ang Roman goddess of growing plants. June ay mula kay Juno, goddess of marriage at patron ng kababaihan. Pinangalan ang July sa Roman dictator na si Julius Caesar dahil siya ang nag-imbento ng modern calendar. Ang August ay galing sa pamangkin ni Caesar, ang unang Roman emperor. September ay galing sa Latin word septem, meaning seven. Ha? Eh di ba 9th month yun? Naging ganun kasi late isinama ang July at August. Dahil doon, naging 10th month ang October kahit ang meaning ng Octo ay 8. November ay mula sa word na novem, meaning 9. Parang alam ko na yung next ah. At yung December ay mula sa decem, meaning 10. Dahil isiningit yung July at August, napangalan tuloy sa maling number yung last 4 months ng taon. May trivia question kami sa inyo, I-Believers. True or false, hindi human o tao ang unang nakasakay ng hot air balloon? Kung true ang sagot nyo, tama kayo! 1783 nang i-present ng magkapatid na inventors sina Joseph at Etienne Montgolfier ang first hot air balloon flight para sa hari ng France. At nung tinetesting nila ito, nagsakay sila ng tupa, bibe at manok doon sa basket. Animals pala ang first passengers! Ang cute! Halos 8 minutes na lumilipad sa ere yung mga hayop. Don't worry, safe namang silang nakapag-land sa lupa. And later that year, yung first trip ng tao sakay ng hot air balloon. Ba't nga ba lumilipad ang hot air balloon? Dahil yan sa hot air ng hot air balloon.
Hot air always rises kasi less dense ang heated air kaysa sa compact cold air sa paligid. Heat equals energy. Nagbabanggaan ang active particles kaya nagkakaroon ng space at nag-expand ang air kaya mas mababa ang density. Solid, liquid o gas, basta may lower density kaysa sa paligid nito, aangat ito. Same reason bakit lumulutang ang yelo at ang tao sa tubig. I believe! Hindi hot air balloons ang unang gumamit ng heated air para lumipad. Ang mga sky lantern ay naimbento sa China hundreds of years ago. Maliit lang ito at kayang paliparin gamit lang ang isang kandila. Gawa ito sa oiled rice paper at bamboo frames at pinapalipad pag may special occasion. Ang magical nilang tingnan, di ba? I believe! Nakakatakam itong pag-uusapan natin tungkol sa pizza! Yummy! Sa Italy nagmula ang pizza, pero may pinagkaiba ang mga pizza noon sa pizza ngayon. Ang OG na pizza ay flatbread na may toppings like cheese and dates o cheese and garlic and herbs o cheese and onions. Parang may kulang na topping. Oo nga, that's right. Walang tomato sauce yung pizzas noon. Ha? Bakit? Sa Amerika lang naman, may kamatis noon at hindi pa ito alam ng Europeans. 1889, may Italian pizza maker ang gumawa ng pizza na dedicated para kay Queen Consort Margherita. Nilagyan niya ang pizza ng tomatoes, mozzarella at basil, inspired sa kulay ng Italian flag. Dahil doon, naging pangalan din ng classic pizza sauce ang Margherita. Ano pa yung ibang versions ng pizza sa ibang bansa? Sa Argentina, may traditional pizza tinatawag na fugazza. Meron itong sweet onion sa ibabaw. Sa Yunnan Province, China, parang meat pie yung pizza. Onion, pepper, at yak ang main ingredients ng pizza doon. Sa France, merong pizza ladiere. At ang toppings nito ay anchovies, caramelized onions, at black olives. Sa bansang Georgia, merong khachapuri. Para itong mini pizza na gawa sa itlog, imbis na marinara sauce. Doon sa Hungary, merong langus. Isa tong small pizza na sobrang nipis ng crust. Hi, believers, may tanong ako. Unique ang Korean pizza kasi wala itong A. Sauce, B. Toppings, or C. Dough. Meron ganitong ingredient yung ibang pizza. Pero ang Korean pizza ay walang letter C. Dough. Ang tawag dito ay spooning pizza. Meron itong peppers, sausage, garlic, marinara at mozzarella. Ginagawa itong stew at kinukutsara para kainin. Hindi nga ito mukhang pizza pero nakakatakam pa rin. Sa Mexico naman, merong talayuda, traditional pizza na may bean paste sauce, strip steak at avocado toppings. Last but not the least, kakaiba ang toppings ng pizza doon sa Sweden. Meron itong saging, curry powder, kebab meat, shrimp, at camembert cheese. Hindi pa kayo nakakakita niyan, no? Literal na over the top ang pizza toppings nila. I believe! I believers, complete the sentence. 1 blank a day, keep the doctor away. Alam niyo ba ang sagot? Tama kayo, apple. Nagmula ang apple sa Central Asia between 4,000 and 10,000 years ago. Kumalat din ito sa Europe at noong 1600s, itinanim ang first apple orchard sa labas ng Boston sa Amerika. Ngayon, ang US ang number 2 apple producer sa mundo. Number 1 ay ang original homeland ng apple, China. Maraming pagkain ang gawa sa mansanas tulad ng pie, sauces, jams, apple juice, at apple cider. Cider ay yung raw juice ng mga mansanas. May filtration process kung saan inaalis sa juice ang tira-tirang apple bits. Dahil doon, mahaba ang buhay ng juice. Puro butil at mabula ang unfiltered cider dahil sa yeast na nagmumula sa natirang apple bits. Pag na-filter ang yeast at grains sa cider, eto na yung nagiging apple juice. Sweet, delicious, at healthy talaga ang mga mansanas, I believe. Paano nga ba nabuo yung names ng mga araw sa isang linggo?
Nabuo yan sa paghalo-halo ng English language sa ilang European languages. Bawat day ay based sa planeta o sa god. Sunday ay para sa sun. Monday ay para sa moon. Ang moon day ay Dies Lunae sa Latin at naging mon at daeg sa Old English. Sa Roman god of war, Mars, ipinangalan ang Tuesday noon. Pero pinalitan ito ng Germanic god of war na si Tiw. Kaya ito naging Tuesday. Wednesday ay Wodan's Day. Ang god na si Wodan ang ipinalit sa original name ng Wednesday na basic ay Mercury. Kay Jupiter, ipinangalan ang Thursday noon, pero pinilitan ito ng Norse god na kilala sa comics at movies na si Thor. Posibleng kay Frigg, Norse goddess of love, o kay Freya, Teutonic goddess of beauty, galing ang Friday. Na ang original name noon ay mula sa Roman god Venus. Lastly, ang Saturday ay pinangalan mula sa Roman god of agriculture na si Saturn. Kaya pala ganun yung naging tawag sa mga araw natin. I believe!